Alright, so unang segment natin, sir. Nakatapos na ulit tayo ng ating unang segment. Alam ko, sir, napagod ba tayo, sir? Hindi pa naman. Wow, talagang palaban ng ating guest ngayong araw na ito. At para sa ikalawang segment natin, ang Fast Talk, sir. Ready ka na ba? Ready na. May dalawa lang tayong mga katanungan. Pipili ka lang ng isa. And yung ating isasagot, no explanation. Sige. Okay? So, first question, sir. Credentials or popularity? Credentials. Sarili o bayan? Bayan. Plataforma or personalidad? Plataforma. Political dynasty o non-dynastic leadership? Non-dynastic leadership. Political endorsement of influential people or artists, helpful or harmful? Harmful. Harmful. House-to-house campaign, sir, or online campaigns? House to house. With explanation, sir, ano ang isinasaalang-alang dapat ng isang kandidato, ang kasalukuyan or kinabukasan? Pareho. Kasi for you to become a good leader, kailangan mo maging missionary at visionary type ng leadership. Kailangan mong mag-isip ng napapanahon na solusyon sa mga problema natin ngayon. At the same time, ginagawan mo na ng paghahanda yung mga posibleng mangyari in the future. O, ito sir, isa pa, with explanation. Thunders or youngsters? Medyo bias ako. Noranian ka, sir? Ay, hindi naman. Ah, okay. Pero ano to sa dalawang yun? Sa youngsters tayo. Youngsters? Tingin mo, sir, bakit? Kasi unang-una, based on statistics, noong 2022, halos more than 50% of our voters ay kabataan. At the same time, sila na yung lumalaking populasyon pa sa susunod na henerasyon. So might as well focus on them as well. So not necessarily pabayaan yung mga may edad na, pero mag-focus ng todo din sa kabataan. So tingin niyo sir, kabataan yung, yung mga youngsters natin yung mas merong kakayahan for the election. Tingin niyo sir, negosyo or serbisyo? Serbisyo. Bakit sir? Kasi kung tatakbo ka sa politika para negosyo, hindi ka magsisilbi eh. Ang tatrabahuhin mo doon kung paano ka kikita, hindi para makatulong sa bayan mo. So, infrastruktura, sir, or ayuda? Infrastruktura. Kasi unang-una, ang ayuda nanggagaling na sa gobyerno. Inaangkin siya ng ibang politicians ngayon, which is bad. So, doon tayo sa tangible na project na mailulunsad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura. Alright, so doon na natatapos. Sir, meron ba tayong gustong batiin sa ating mga viewers na nakikinig ngayon? Binabati ko lang ang lahat ng kabataan ng Laguna na, ayun, medyo siguro hindi natin focus ngayon kung ano yung mga tinatalakay din natin ngayon. Pero importante ito lalo na sa inyo kasi kasama kayo sa populasyon na tatamasa ng kung anong serbisyo ang maibibigay sa atin ng mga mahalal na politiko ngayong eleksyon. Kaya dapat maging matalino sa pagpili at maging responsable sa pagpili ng mga iboboto natin ngayong eleksyon. Alright, so matalino tayo ngayong eleksyon at maraming salamat sir. Thank you. Sa pagpapaunlak ng interview dito sa Halalan 360 at natapos na ang ating episode ngayon na may pamagat na Tinig ng Kabataan. Huwag kayong mawawala sa mga susunod na episode at patuloy na panoorin ang mga Facebook wala na, okay na yun. Hindi na ako, okay na yun. Cut na yun. At dyan na nga nagtatapos ang ating segment na Halalan 360, ang segment na tumatalakay sa mga napapanahong issue patungkol sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Sir Jan, sa iyong pagpapaunlak at patuloy pong tunghayan ang aming mga episode sa mga susunod na panahon at patuloy na mag-like, share, at mag-comment sa mga comment section para po sa ating mga video dito lang sa Facebook page ng DILG Laguna. Thank you so much, sir. Thank you, sa Sir inyong JL. patuloy na pagpapaunlak. Thank you. Kaway tayo, sir. Bye-bye.